May notification. Para i-access ito, mag-swipe pababa gamit ang apat na daliri. Mga bagong mensahe mula kay Grace Devotional Online Ministry at 15 Nakatakda ang volume ng musika sa 100%. Leave. bagong mensahe mula kay Grace Devotional Yan, isang mapagpalang umaga po. Dito sa programang si Kristo ang laging una. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa lahat ng biyaya at sa katapatan. In Jesus' name I pray, Amen. Ang ating topic ay ibibigay natin kay Brother Daryl. Siya rin yung magbabasa hanggang sa closing prayer. Yan, Brother Daryl. Mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8, ngunit pagdating ng banal na espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan, at KAYOY magiging saksi ko na magpapahayag ng YouTube. Kulang bilog. Wait lang ha guys ha. Mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8, ngunit pagdating ng banal na espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan, at KAYOY magiging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin, mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Facebook, sa welcome to Solid salita ng TPC Diyos. Loader. ASD, You can help the group grow by Bible.com. inviting your Yan. friends. Google tap to activate. Nakita natin yung Screen off. yung 6:31 ah, a.m. Screen yung on. sinasabi dito ni Jesus Christ na Nag-charge kailangan accessibility volume is yung ebanghelyo niya ipangaral talaga sa kahit saang part ng mundo, no? Kasi yung yung ating pangaral is kailangan talaga yan hanggang sa pagbabalik niya at hanggang sa buong mundo yan sa buong mundo. Kaya nga nakarating dito sa Pilipinas yan kasi yan yung ginagawa ng mga apostol at tayo naman ay magiging tawag dito, magiging masigasig sa pangangaral ng ebanghelyo kasi yan ang bilin niya sa atin. Hanggat maaari kailangan may madala tayong mga kaluluwa and kailangan talaga is ang Diyos nang bala mag-convert pero tayo yung magdadala sa Kanya. Trabaho ng Diyos ang pagko-convert. Sa tulong ang gagawin na natin is tumulong tayo. Hindi dapat tayo mag-atubili na tumulong kundi sumunod tayo. Dahil napakadaling gawin yan. Simple lang, hisiran mo lang siya ng word of God at magiging hindi ba tayo matutuwa na marami tayong makakasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mas masaya, sabi nga nila. At yan nga ang talagang iniuutos ng ating Panginoon na kailangan sundin. Mangaral sa iba't ibang panig ng buong mundo. Dito sa atin, maraming mga nangangailangan dito sa ating bansa. Hindi pa lahat dito nakakakilala sa ating Panginoon. So, sa tulong ng Holy Spirit, kailangan natin gawin yan dahil pag ginawa natin yan, doon natin masasabi na tunay na ginawa mo talaga yung paglilingkod sa ating Panginoon. Ginawa mo yung pinapagawa niya sa'yo. Kasi, di ba, sabi kasi sa Matthew, baka pag hindi natin ginawa yan, maging katulad tayo ng sinasabi sa Matthew na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung mga sumusunod lang sa kalooban ng aking Ama. Why? Kasi minsan sasabihin natin, Lord, ginawa naman namin yung gusto mo. Ginawa naman namin yung pag may ministry. Pag nagpapagaling kami, gumagawa kami ng mga miracles galing sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin.
kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sabi niya kasi, bakit? Tatanungin kanya, ginawa ba yung pinagagawa ko sa'yo? Nakapagdala ka ba ng kaluluwa? Yan ang importante. May madala ka. Kahit isa lang. Kahit isang kaluluwa. Kasi yung iba, sinasharean natin, di ba? Nasa sa kanila na yon. Kung kung tatanggap, ibinabahagi mo. Bible sharing every Diba? Saturday night. Yan yung Bible sharing every yan yung Saturday katambal ng paglilingkod natin sa Diyos. Kailangan may masyaran ka. Magbahagi ka man lang ng salita ng ating Panginoon sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. Hindi ka man nila tanggapin dahil sa sabi ng mga kaibigan mo, oy naku, napaka-killjoy naman ito. Naku, nag-aano kami dito, nagpa-party kami dito eh. Nasa sa kanila na yun. Di ba kapatid? Kasi, baka meron pa siyang insight. Napakaganda ng topic na to. No, kasi very related to sa pag-evangelize talaga. Kasi napakahalaga na may masyaran ka ng Word of God. Oo, nagbi-ministry ka nga. Ginagawa mo nga yung tungkulin ng isang lingkod ng Panginoon. Pero may kulang eh. Yun ang kulang. Kailangan sharing the God's Word. Kasi napakahalaga niyan. Na yung kaligtasan, hindi mo lang sasarilinin. Kailangan ibahagi mo rin. Ibahagi mo rin siya sa kapwa. Kasi ito yung pinaka magandang paraan para makahikayat ka, makaakay ka patungo sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo mag closing. Sige. Kapatid na Mary Jane. Ayan, bago siya mag-closing prayer, ang kunti kong insight ay totoo lang yan na kailangan mong ibahagi yung salita ng Panginoon upang marami ang makatanggap, Yes. makilala at maisapuso ang kanyang mga salita dahil napakahalaga nito sa ating buhay. Sa pang-araw-araw natin na buhay spiritually, nagiging kalakasan ito sa Yes. bawat nanghihina, nag-aalis ng takot, ng lungkot, at ng pagkalumbay. So, bago siya mag-closing prayer, may Bible quiz tayo ngayon kasi Nababalot hindi tayo. kami nakapag-live kahapon. lapon. So, ang unang Bible quiz is, ilang taon si Adan bago siya ay namatay? So, ilang years siyang nabuhay dito sa mundo? 930 years. Pangalawang tanong, ilang taon si Abraham bago siya namatay? I think nasa 200 plus years. I forgot, basta sa 200 years old na siya nung namatay. So, ayan, ilang taon naman sa pangatlong tanong, ilang taon si Jesus Christ nang siya ay mag-ministry? Hindi yung bata pa siya ha. Medyo may edad na siya noon nung nag-ministry siya. Kasi yung bata pa siya, nakikinig lang siya sa mga Teachers. nagtuturo. Oo, mga 12 years old siya no, nagagalit pa nga siya na sinusundo siya ng kanyang mother, no? Oo. At sabi ng mother niya, bakit hindi ka nagpapaalam, no? Nagpaiwan kasi siya sa temple. Nagpaiwan siya. So, ang sagot diyan is almost 30 years old na siya nang magsimulang mag-ministry. So, yan, close tayo. Lord, salamat po sa amin pong pinag-aralan. Salamat po sa dakilang araw na ito na nakapag-live broadcast kami. Salamat po na
sa topic na ito at sa Bible quiz na amin pong isinasagawa sa pamamagitan ng broadcast na ito. Na Panginoon, sa buong maghapon ito, gabayan nyo kami and samahan. At sa mga papasok pa lamang sa kanilang paaralan ay kayo na po ang bahala sa mga estudyante at sa mga teachers na nagtuturo sa bawat paaralan. Kaya po mabigyan ng knowledge and wisdom upang maisagawa nila yung kanilang mga activities. Lord, sa panibagong linggo na aming harapin, salamat po na nandiyan kayo palagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tandaan, Si Kristo ang laging una. kapag inuna si Kristo. Tayo ay lalago. Good morning everyone and happy Monday. May doon ka rin ako ang 55. Waray, simping taladi. Noted. Bumalik. Gusto mo bang magpatuloy sa pag-broadcast? Tapusin.